guys, today we're gonna talk about how to forecast data in RStudio. So what we're gonna forecast is this data called raw sales. This is a time series data containing series of houses and its price. Yeah. So what we're gonna do is first we're gonna boot up RStudio. And then we're gonna create an R markdown. Let's name it forecasting in R. Yep, HTML. So yeah, we're gonna remove all this, and then we're gonna keep this because this chunk right here sets all this code invisible when we're knitting it into HTML. First we're gonna need to import some more libraries called readr, and then forecast, and then we're gonna need to save this on the folder containing the data that we are forecasting with. Let's try this forecasting on downloads because I saved it on downloads. Yeah. So we're gonna add another cell, and then what we first wanna do is we wanna import that data into our environment. Like we're gonna read that CSV using this read CSV function. CSV, and then yung pangalan ng data, raw sales. We're gonna copy and paste it, and we're kailangan siya ay includes sa what do you call this, quotes. Yeah. And then as we can see, gumana siya. So makikita natin yung data dito sa app na to. We have, ang pipredict natin dito is yung price, tapos pwede tayong gumawa ng Sari Max using this bedroom. I don't know if that works, but I think it's not, because this doesn't determine the price of the house. Pero try na din natin for practice. Pero itong postcode na to, hindi na din to kailangan kasi I think this is the postcode of the city. I don't know. House property is hindi na din kailangan kasi kailangan pa nating i-convert siya sa isang feature ng type is 1 or 0 or 1 kasi ang value dito is either it's a house or a unit. Yeah. So yan, na convert na natin siya. Tapos kailangan natin siya i-convert as yung column na i-forecast natin itong price. Kailangan natin siya i-convert as a time series object. Tapos another thing pala, this data is quarterly, so we have a seasonality of 4. Yeah, keep that in mind kapag magpo-forecast ka. So ang object natin is ts price. Pwede nyo pangalanan kahit ano, kayo bahala. Data, tapos yung column natin is yung price, tapos yung frequency natin, which is yung seasonality, is equal to 4 kasi siya ay quarterly. Let's name this setting up data. Yeah. Ayun, tapos pwede na tayong mag-forecast ng kahit anong methods like let me think. Simple exponential.
By the way, ginamit ko to sa pag-read ng data. Pero yung mga kailangan nating function is nasa forecast talaga. Dito sa library na to. Pwede naman siyang i-import dito mismo. Pero mas cool pag ginawa no siya by code. Yan. Ang gagawin natin first is gagawa tayo ng model like access, tapos yung yung data natin is nakasave dito sa TS price object. Tapos yung age natin, yung horizon ay let's say 10, pwede na. Tapos ifo-forecast natin siya. Kailangan natin siyang ilagay sa forecast object. Says forecast, tapos says TS says model na lang pala to. Says model, yun yung ating forecast, tapos yung horizon natin is 10. Forecast na function yung gagamitin natin. Tapos tingnan natin kung gumagana. Yan. Tapos pwede na natin siya i-plot. Tapos kunin na rin natin yung summary. Says model. Tapos i-plot natin siya, i-compare natin siya side by side dun sa plot ng price. Pwede natin siyang gawin using this function right here. Tapos yung type natin, may iba't ibang type ng plots like dots, lines, I don't know, pero per lines L dapat. Tapos pwede nating i-plot yung says forecast, tas feed. Ito yung dito sa says forecast object natin, ini-extract natin yung fitted na values. Yung fitted is yung fitted is yun, yung predicted na values na nakuha natin sa model na yun. Tapos ayun, pwede natin itong i-run. Sheesh. Yan. As we can see, nakalagay na din dito yung alpha natin, which is 0.0127. Tapos yung initial state niya, yung random na state na ginamit ng computer is this. Tapos yung MAPE natin is 27, pero yung RMSE natin is 260,252.3, which is normal kasi yung data natin is ranging between 0 and about 8 million, I don't know. Kaya acceptable na siya. Pero yung, as we can see, yung forecast natin is sobrang pangit. 800,000 lang pala to. 800,000 lang. So, yung sa forecast natin is sobrang pangit kasi hindi fitted yung model na yun para sa data na to. Kasi yan. Hindi ko na din itatapal yung predicted natin dito kasi halos hindi na natin makita. Kahit baguhin kang kulay. And it looks ugly. So, yan. Exponential. We can also do Holtz. Yeah. Sa Holtz naman, let's say model, yan yung model ko. Tapos ang function sa Holtz is Holtz lang ata talaga. Holt. Tapos yung i-forecast natin is yung price object natin, yung time series. Tapos ang horizon lang natin is 10 din, pwede din. Tapos yun, gagayan lang natin to, iba lang yung pangalan. Hold forecast, tapos forecast yung Holtz model natin. Tapos yung horizon natin is 10. Kung hindi nyo pala alam yung horizon, yung pala yung
yung mga values na wala dun sa data natin na ipipredict natin. So, in this case, 10. Bali, quarterly yung data. 2 years and a half approximately ata. Kasi 4, 4, 8 plus 2. Yan. You get the point. So, ang summary natin is yung holds. Umutang-utak ko. Yan yung i-extract natin yung mga fitted values and then yung mga accurate na optimization dun sa alpha, beta, gamma. Yung computer na din ang bahala kung anong mas best fit na akma dun sa model natin. Kaya mas convenient siya kasi sa Excel kasi automatic na rin yung solver niya. So ipa-plot natin yung data, price, plot na rin natin yung call, makita, forecast, tapos yung fitted pala. Side by side na siya. So ayun, makikita natin naman ito yung actual data, tapos ito yung forecasted. Medyo tama. Medyo tumaas lang siya. Makikita naman natin dito. Yung MAPE niya is 29, tapos yung RMSE niya halos pareho lang din. Tapos yung alpha na napili niya is this, tapos ito yung beta niya, masyado maliit din. Initial state na inano ng computer. I don't know what this means. Maybe some error, I don't know. Tapos pwede din tayong gumawa ng Holtz-Winters. Meron ba dito? No? Ganun din ata. Holtz-Wint model. In terms of naming, kayo na bahala. Ito lang yung preferred ko kasi medyo nalilito ako sa mga pinagagagawa kong pangalan. Holtz. Ito, Holtz-Winters. Medyo convenient din yung mga suggestion na yun kasi hindi ko din memorya yung mga function na to. Price. Tapos yung horizon natin is 10 rin. Tapos hold, forecast, Holtz-Winters. Lagyan natin ang wint. Forecast. Holtz. Ang pangit ng pangalan ko. Haba. Horizon natin is 10. Tapos pwede natin i-summary siya. Holtz-Wint forecast. Tapos pwede natin siyang i-plot na. Ginagaya ko lang yung una kong code. Holtz-Winters forecast. This. Oh shit. Sa Holtz-Winters nga pala, hindi siya kasama sa forecast. Kaya kailangan natin alisin ito. Ayun. Fitted ba to? Masyadong fitted data. Mali na extract natin. So ayun, ito yung alpha natin, beta, gamma, tapos ito yung coefficients. Weird. Tapos ito yung RMSE tsaka yung MAPE. Medyo pare-pare lang din naman. Tapos ito yung mga values. Compare natin yun sa actual data. Ito yung actual data, tapos ito yung fitted. By the way, pwede natin extract yung mga fitted values.
Halimbawa, dito sa Holtz model. Fitted. Holtz model fitted. Ayan, pwede natin siya extract by siya isang object type, tapos yung method ng object is $fitted lang. Let's extract another one. Let's say Holtz Winter model. Pwede natin extract yung alpha, beta, gamma, x or coefficients, seasonal, SSE, and I don't know what this is. Fitted, yun. This is the fitted one. Tas, ayan, dali lang. Kung may memoryahin nyo lang yung function, yung about 20 minutes work nyo sa Excel, magiging 2 lines of codes lang dito, which is convenient in actual workplace. What else? Let's talk about Arima. Let's go. First, before we talk about Arima, let's extract PACF and ACF nung ating ine-extract, nung ating pino-forecast na values. Price. Tapos ACF. We can do this using this function. These functions are included in the forecast package na in-import natin kanina. Yan. This is the PACF. By looking at it, siguro gagana dito yung, I don't know, baka log 10, ER10, autoregressive model 10, or ER1 lang, kasi yung 1 lang naman ang significant dito. Dito natin titingnan yung MA, moving average model. Dito naman, siguro significant yung 1 or 2. So, ang MA model natin is MA2 or MA1. I don't know. Gumamit na lang tayo ng Auto Arima. Since may seasonality siya, hindi siya Arima. Siya ay Sarima daw, sabi ng computer. Cringe names. Sari. Ganito din ang natin. Ganito din ang procedure natin. Auto. I believe it's auto yan. Thank you. Auto refill. Ang yung auto arima natin is yung ating time series object. I forgot the name. TS price. What the fuck? TS price, tapos kung hindi nyo pala alam yung function, pwede nating mag-type sa pwede kayong mag-type sa console, tapos yun, nalabas dito sa help bar yung mga ano nyo, mga documentation ng function. Ang kailangan lang dito pala is y, yung ating mga i-forecast na values. Tapos kailangan din nating iset yung seasonality, pero automatic na true siya, pero set na rin natin para maging para makasure. Ito yung X-Reg, gagamitin natin to sa Sarimax mamaya. Sarimax forecast. Tapos kailangan natin mag-forecast ng values dito. Forecast. Sarimax. Tapos H is equal to 10. Tapos
summary. Tapos ipa-plot na rin natin siya. Ito yung data natin. Tapos yung type, yung real data. Tapos ito yung predicted. Sorry, forecast. I believe it's fitted. Oh, wait lang. Pwede nating turn on pala dito yung procedure niya kung paano siya pipili. Like, I believe it's trace. True. Yan. Ito yung mga pinipili niya. Tapos ito yung error. Pinapababa niya yan. Parang may concavity na yung concept ng machine learning kasi ay pumipili ng best value optimal. Tapos ino-optimize niya yung mga constant. Tapos ayun, ito yung mga ano natin, yung mga coefficients. Tapos ito yung perfect series natin. Hindi naman perfect kasi best fit lang na napili nung computer. Tapos ito yung MAPE, mababa 28. Tapos yung RMSE is 258,000, which is acceptable kasi this is a data ranging over billions of value on this 8E plus 06, edi 8 million nga. Nag-range siya sa 0 between 8 million. Tapos ito yung original na data natin. Tapos ito yung sa Sarima. Pwede din pala tayong mag Sarimax. For practice lang. Hindi to tunay na dito akma dito sa ano na to. Gawin nating exog tong breadroom na data na column. Exogenous variable. Sarimax. Ganun lang din ang procedure. Yes, twice. Para magdadagdag lang ata ako dito ng variable sa equal to 2. Ang exog natin is yung data, tapos yung bedrooms, number of bedrooms, tapos Sarima forecast. Tapos itong forecast na to is dadagdagan natin ng another variable. I believe it's new data. Exog din ata. Exog is equal to data. Kasi kailangan natin yun para ma-forecast yung another 10 rows. Sorry kinopya ko lang natin. Forecast. Ito yung data. Ulit na lang. Hindi ko kinaka-copy paste para maka-follow kayo. Tina-type ko isa-isa. Sarimax. Kasi Sarimax to. Baka ito yung makuha na data eh. Oh,
sheesh. Ayun lang, ito yun. Hindi pala Xreg. Sheesh. Kasi sa Python kasi ata, Xog yung nakalagay. Nalilito ako. Tapos ito. Nag-fit na siya ng best model. Nakikita naman natin ng pababa. Minsan tumataas. Kasi hindi perfect yung graph ng so ayun, ito yung mga coefficient natin. Tapos ito yung best fit natin. Kaso lang parang mas sumama ata yung data natin. Ito yung real na data natin, tapos ito yung predicted. Mas pumangit siya kaysa dun sa plain vanilla na ARIMA. Tingnan natin. Ayun. Ito yung real data, tapos ito yung sa ARIMA. Mas fit siya kaysa dito na medyo kagulo. Hindi na malaman kung alin ang pinipredict kasi yung ginamit natin na Xreg hindi talaga akma, hindi siya fit for as an exogenous variable. Hindi siya hindi siya compatible dun sa predictors. Nakikita natin na siguro mas pangit yung data dito. So ayan, yun na yun. Pwede natin siyang init kasi ginawa natin siya sa R direkta, hindi natin kinode muna. Just gonna wait. Mag-render pa siya. Tsaka ang maganda sa RStudio, nakalista dito lahat ng data mo. Like on feet data, feet, hold, winters, forecast. Tapos yun, ito na yung results natin. Print niya lahat. Sa simple exponential, ito yung alpha na ginamit niya. Tapos ito yung sa actual data, tsaka ito yung sa forecast na medyo pangit. Sa holds naman, ito yung alpha at beta niya. Tapos ito din yung actual versus yung forecast. Tapos sa holds winters, ito yung actual data. Tapos sa actual and forecast. Tapos sa ARIMA, nag-try muna tayo ACF and then ICF. Ayan, yan na. Tama nga ako. Ang ginamit niyang AR MI is 1. Sa ARIMA naman, ang nagamit natin na ARIMA is this best model. Tapos ito yung sa ARIMA natin na actual versus yung fitted. Makikita naman natin na medyo fit siya, medyo may konting trend lang. Sa Arimax naman, trinay lang natin pero hindi talaga accurate yung as exog yung bedroom. Pero shish, what is this? Haba. Prinin ko ata lahat ba? Kaga. Tapos yun. Sorry for that. Ito yung actual versus yung fitted na medyo masama. So ayun, that's it. Happy New Year.